Tahimik ang umagang iyon sa tabing ilog ng San Vicente. Ang hamog ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng saging. At sa maliit na barong-barong sa gilid ng pampang, maririnig ang mahinang kalansing ng kawali. Si Ellie, 16 na taong gulang, ay maagang nagigising upang magluto ng almusal para sa kanyang tagapag-alaga, si Mang Lando. Isang matandang karpintero na tumulong sa kanya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Walang ibang tinuring na pamilya si Ellie kundi si Mang Lando. Sa bawat piraso ng kahoy na binubuo ng matanda, natutunan ni Ellie ang kahalagahan ng tiyaga. Kahit ulila, hindi siya lumaki sa galit, kundi sa kababaang loob. Ellie anak, tapos na ba ang sinangag mo? Amoy na amoy ko na rito. Opo Mang Lando, pero kunti lang po ang ulam natin. Tuyo na naman. Ayos lang yan. Ang mahalaga, busog tayo. Hindi tulad ng iba riyan na busog sa pera, pero gutom sa malasakit. Ngumiti si Ellie. Alam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Hindi man sila mayaman, pero puno ng kabutihan ang kanilang tahanan. Habang kumakain sila, may kumatok sa pinto. Ako na po ang titingin. Binuksan ni Ellie ang pinto at tumambad ang isang karterong lalaki. Sulat para kay Elias de la Vega. Ako po yun. Salamat po. Hawak niya ang sobre. Makapal. May gintong palamuti sa gilid. At mabangong papel. Hindi karaniwang sulat ito. Nang binasa niya ang pangalan na nagpadala, parang nanglamig ang kanyang katawan. Galing kay Tia Linda? Tia Linda, yung kapatid ng tatay mo. Hindi ba siya yung matagal nang hindi nagpaparamdam? Opo. Huling nakita ko siya nung libing ni Papa. Hindi man lang ako kinausap noon. Bakit kaya biglang sumulat ngayon? Ewan ko po. Pero sabi rito, iniimbitan daw ako sa family reunion nila sa Maynila sa Sabado. Muling binasa ni Ellie ang sulat. Ang mga salita ay magalang, ngunit may kakaibang bigat. Nabasa niya sa sulat ang, Mahal kong Ellie, matagal na kitang gustong makita. Sana ay makapunta ka sa reunion ng ating pamilya. Nais kong ipakilala ka sa iba nating kamag-anak. Tia Linda. Habang binabasa niya, sumagi sa isip ni Ellie ang mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Ang mga sumbatan sa lamay ng kanyang ama, ang malamig na titig ng kanyang tiyahin, at ang mga salitang, walang mararating ang anak ng kapatid kong iyon. Mang Lando, sa tingin niyo po, dapat ba akong pumunta? Kung ako ang tatanungin, anak, wala namang masama. Pero mag-ingat ka rin. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Gusto ko lang po silang makita muli. Baka sakaling nagbago na si Tia Linda. Kung yan ang nasa puso mo, sige. Pero tandaan mo, Ellie, huwag kang yumuko kahit kanino. Hindi mo kailangang ikahiya kung sino ka. Kinagabihan, habang tahimik na nakahiga si Ellie, iniisip niya ang kanyang buhay. 16 na taon ng pagtitiis, ng pagtitinda ng gulay at pag-aalaga sa mga ibon sa ilog. Marami siyang pangarap, hindi para yumaman, kundi para magkaroon ng lugar sa mundo. Ngunit may isa siyang lihim na hindi alam ni Mang Lando. Sa bawat pagkakataong libre siya, nag-go-online class si Ellie sa lumang cellphone na ipinagkaloob ng isang misyonaryo. Natuto siyang mag-computer, magnegosyo at mag-ipon sa maliit na online venture na nagsimula sa pagbebenta ng recycled crops. Unti-unti, natutunan niyang kaya niyang bumuo ng kinabukasan ng hindi umaasa sa iba. Ngunit sa kabila ng kanyang mga natamo, pinili niyang manatiling simple. Kaya na makatanggap siya ng imbitasyon, naisip niyang baka panahon na para harapin muli ang nakaraan. Mang Lando, aalis po ako bukas ng umaga. Kailangan ko pong subukan.
Baka ito lang simula ng pagbabago. Sige anak, dalhin mo to. Inabot ni Mang Lando ang lumang relo. Kay tatay mo yan. Suotin mo para parang kasama mo na siya. Salamat po Mang Lando. Pangako, babalik po ako kaagad. Kinabukasan, maaga siyang nag-impake. Isang pares ng damit, lumang pantalon at ang tanging larawan ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad siya patungo sa terminal, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Wala siyang baon kundi pag-asa. Sa loob ng bus, papuntang Maynila, napagmasdan niya ang mga gusali at ilaw. Sa bawat kilometro, naramdaman niyang papalapit siya hindi lang sa lugar ng kanyang tiyahin, kundi sa isang bagong yugto ng buhay. Binata, saan ka tutungo? Tanong ng matandang pasahero. Sa Maynila po. May pamilya po akong bibisitahin. Reunion. Abay bote ka pa. May naghihintay. Sana magandang pagtanggap nila sa'yo. Sana nga po. Pagsapit ng hapon, bumaba siya sa isang malawak na subdivision. Ang gate ay mataas. May marmol na pangalan na The Divera Residence. Doon nakatira si Tia Linda, ang babaeng matagal nang hindi niya nakita. Samantala, sa labas ng gate, huminga ng malalim si Ellie. Sa kanyang isip, bumalik ang mga salita ni Mang Lando. Huwag kang yumuko, kahit kanino. Tiningnan niya ang relo ng kanyang ama. Kumislap ito sa ilalim ng araw. Parang paalala ng tapang at dignidad. Maya-maya pa'y kumatok siya sa gate. Isang kasambahay ang sumilip. Kanino ka? Tanong nito. Ngumiti si Ellie. Kay Tia Linda po. Pamangkin niya ako. Si Ellie po. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang gate. Sa di kalayuan, sa ilalim ng gazebo, nakita niya ang isang babaeng nakagintong hikaw at mamahaling damit. Nakatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na parang sinusukat kung karapat dapat siyang makapasok. Ikaw si Ellie? Opo Tia. Ako po yung anak ni Papa, si Kuya Samuel. Akala ko hindi ka na darating. Halika, pumasok ka. Pero, susunod ka sa mga patakaran dito ha. Ngumiti si Ellie, kahit may kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit tila may lamig sa mga salita ng kanyang tiyahin, pero pinili niyang manahimik. Habang pumapasok sa loob ng malawak na bahay, naramdaman niyang ito na ang simula ng isang kwentong hindi niya malilimutan. Isang paglalakbay na magpapakita kung gaano kalayo ang mararating ng isang batang ulila na marunong magpakumbaba. At sa bawat yapak ni Ellie sa marmol na sahig ng bahay, narinig niya sa isip ang tinig ng kanyang ama. Anak, huwag kang matakot sa liwanag. Dahil minsan, sa gitna ng panghamak ng iba, doon mo matatagpuan ang tunay mong kinang. Mula sa labas, maririnig ni Ellie ang malalakas na halakhakan at tugtugin ng banda. Ang malaking bahay ay puno ng ilaw. May mga nakasabit na palamuti at mga sasakyang mamahalin na nakaparada sa garahe. Habang papasok siya, napansin niyang halos lahat ng tao ay nakasuot ng magagara. May mga perlas, relo at pabango. Iba ang mundo ni Tia Linda. Iba ang hangin, pati amoy ng pagkain. Sa gilid ng hardin, may mga mesa ng pagkain na puno ng lechon, prutas at imported na alak. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ramdam ni Ellie na siya lang ang naiiba. Mga anak, narito na ang pamangkin ninyo, si Ellie. Napalingon ang mga pinsan. Sandaling katahimikan. Tsaka nagsimula ang mga pabulong at pabulong na tawa. Siya yung ulilang anak ng kapatid ni Mama? Ay, akala ko taga-probinsya lang talaga. Tingnan mo ang suot. Mukhang janitor sa mall.
bulong ng kanyang mga pinsan. Naramdaman ni Ellie ang init sa kanyang pisngi. Pinilit niyang ngumiti. Ngunit ang bawat tawa ng mga pinsan ay parang karayom sa kanyang dibdib. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-imbita. Aba, magalang. Mabuti naman. Halika rito. Tumulong ka muna sa taga-silbi. Marami tayong bisita para hindi ka rin mabagot. Opo, tiya. Ngumiti siya kahit halatang nagulat. Inilagay ni Tia Linda sa kamay ni Ellie ang isang tray ng juice. Sa unang tingin, parang simpleng pakiusap lang. Pero sa mga mata ng nanonood, halata ang tunay na layunin, walang iba kundi ang ipahiya siya. Lumapit si Ellie sa mesa ng mga bisita. Maingat na nag-alok ng inumin. Ngunit bawat hakbang niya, may naririnig siyang pabulong. Sino yan, Linda? Bagong taga-silbi mo? Ay hindi naman. Pamangkin ko yan. Anak ng kapatid kong, ayun, yung piniling maghirap sa probinsya. Halakha ka ng lahat. Si Ellie ay tahimik lang. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong tawa ng tawa, naisip ni Ellie kung paanong dati ipinangarap niyang magkaroon ng ganitong pamilya. Masaya, buo at nagkakaintindihan. Pero sa sandaling ito, parang gusto niyang umalis na lang. Uy Ellie, pwede mo bang punasan tong mesa? Natapunan ng Diyos ko eh. Opo. Agad niyang pinunasan at hindi na tumingin pa. Bilisan mo, may bisita pa kami rito. Nakakaya sa kanya. Tawanan ang lahat. At sa gitna ng tawanan, may isang babaeng pinsan, si Lara. Natahimik lang. Hindi siya nakisabay sa panlilibak. Sa likod ng kanyang ngiti, may habag sa kanyang mga mata. Ellie, pasensya ka na ha. Hindi naman lahat ng dito. Ganun. Ayos lang Lara. Sanay na ako. Salamat. Lumipas ang ilang oras, patuloy ang kasiyahan, kantahan at sayawan. Si Ellie ay abala sa paghuhugas ng baso sa likod bahay. Sa bawat buhos ng tubig, parang gusto niyang ipaligo lahat ng pait. Pero kahit ganon, pinili niyang hindi umalis. Samantala, bandang 8:00 ng gabi, inutusan siya ni Tia Linda na ihatid ang mga dessert sa mesa ng mga VIP guest. Habang naglalakad siya, dala ang bandihado ng cake. Nadulas siya ng may matapakan. Isang piraso ng yelo. Nabagsak ang cake sa sahig. Natahimik ang lahat. Ilang segundo lang, sumabog ang halakhakan ng mga pinsan at bisita. Ayan, hindi marunong maglakad. Diyos ko Ellie, sa harap pa ng mga bisita. Nakakahiya ka. Pasensya na po tiya, hindi ko sinasadya. Pasensya. Alam mo bang ang cake na yan ay galing pa sa Italy? Hindi mo alam kung magkano yan no? Tahimik si Ellie. Pinulot niya ang mga piraso ng cake, isa-isa habang nakayuko. Ramdam niya ang bawat tingin ng mga taong dati niyang inakalang pamilya. Linda, hindi mo babalak turuan niyang pamangkin mo ng asal? Para naman hindi nakakahiya. Baka nga dapat, simula ngayon, siya na lang muna ang tumulong sa mga kasambay hanggang matapos ang ibenta. Sabi ng kanyang Tia Linda. Iyon ang huling patak ng kahihiyan. Ngunit sa halip na umiyak, ngumiti lamang si Ellie. May kung anong liwanag sa kanyang mga mata na hindi napansin ng iba. Opo tiya, tutulungan ko po sila. Maraming salamat pa rin po sa pag-imbita. Nakayuko niyang sabi ng utusan muli siya ng kanyang Tia Linda. Habang nagliligpit ng mga plato, naramdaman ni Ellie ang kamay ni Lara sa kanyang balikat. Hindi mo deserve to Ellie. Ayos lang, baka ito lang talagang tingin nila sa akin. Pero okay lang, hindi ko kailangan ng patunayan ng sarili ko sa kahit kanino. Ang bait mo, kung ako yan, baka kanina pa ako sumigaw. Minsan, tahimik lang ang tunay na lakas.
wika ni Ellie. Sa mga salitang iyon, napatingin si Lara kay Ellie. May kung anong misteryo sa binata. Parang may alam siyang hindi pa nila natutuklasan. Matapos ang ilang sandali, pumasok si Tia Linda sa kusina. Bitbit ang baso ng alak at halatang lasing na. Ellie, alam mo bang kung hindi lang sa awa, hindi ka dapat nandito. Buti nga pinakyat pa kita sa bahay ko. Naiintindihan ko po, Tia. Salamat po sa kabaitan nyo. Kabaitan? Ha? Wala kang mana, wala kang pera, at wala kang karapatan dito. Kaya huwag kang magmamalinis. Bumigat ang hangin sa loob ng kusina. Si Lara ay natigilan. Si Ellie, tahimik lang. Ngunit sa loob niya, may kumikislap na apoy ng determinasyon. Wala po akong hinangad, Tia. Dumating lang po ako para makilala kayong muli. Malumanay na sabi ni Ellie. Kung ganon, tapos na yun. Bukas, umalis ka na. Hindi mo na kailangan bumalik dito. Tumalikod si Tia Linda at iniwan si Ellie. Tahimik ang lahat. Si Lara ay gustong magsalita pero pinigilan siya ni Ellie. Huwag na, Lara, hayaan mo na lang. Minsan, kailangan mo munang hayaan silang husgahan ka bago mo ipakita kung sino ka talaga. Samantala, sa labas ng bintana, bumuhos ang napakalakas na ulan. Parang sumabay sa bawat pintig ng puso ni Ellie. Ngunit sa gitna ng dilim, ng ulan at ng panghahamak, may ngiti pa rin sa kanyang labi. Ngiti ng taong may alam na lihim. Habang pinupunasan niya ang huling baso, sumulyap siya sa relo ng kanyang ama. Tumutunog ito sa oras na eksaktong 10:00 ng gabi. Tanda ng kanyang bagong simula. Hindi alam ni Tia Linda, ni ng sino man, na ang batang hinamak nila ay may kapangyarihang magpapabago sa buhay nilang lahat. Mataas pa rin ang tunog ng tugtugin sa labas. Sa gitna ng kasayahan, abala mga kamag-anak ni Ellie sa pag-aalok ng alak at pagkain sa mga bisita. Samantalang siya, tahimik na nagliligpit sa kusina. Basa ng ulan at pagod. Ngunit buo ang loob. Matapos siyang pagalitan ni Tia Linda, pumasok si Lara na may dalang tuwalya. Pinunasan nito ang buhok ni Ellie at halatang naaawa. Ellie, halika muna sa loob, magpahinga ka man lang. Alok ni Lara. Ayos lang ako, malapit na rin naman matapos to. Bakit hindi ka lumalaban? Hindi mo man lang ipinagtanggol ang sarili mo? Hindi ko kailangan makipagsigawan para patunayan ang totoo. Pero sobra na sila, Ellie. Hindi mo deserve tong trato nila. Darating din ang tamang oras, Lara. Hindi kailangang ipilit. Ang panahon na mismong magpapakita. May misteryosong tono sa tinig ni Ellie na hindi maipaliwanag ni Lara. Hindi niya alam na sa likod ng simpleng kasuotan at maraming kamay ng binata ay may lihim na matagal nang tinatago. Isang katotohanang magpapabago sa gabing iyon. Ilang minuto pa, pumasok ang isang babae sa kusina. Suot ang maayos na uniforme at may dalang folder. Mukhang galing sa lungsod. May kumpiyansa sa sarili. Excuse me po, pasensya na. Hinahanap ko po si Mr. Ellie S. de la Vega. May pinapipirman pong kontrata galing sa ESB Holdings. Napatigil ang lahat ng tao sa kusina. Si Lara ay napatitig kay Ellie. Ellie? Ikaw ba yun? Oo, ako nga yun. Nang marinig yun ng ilang kasambahay, agad nila itong binulungan at kumalat ang usapan. Mabilis na nakarating kay Tia Linda na may hinahanap daw na CEO na may parehong pangalan ng kanyang pamangkin. Anong CEO na yan? Hindi ba taga-probinsya lang yang si Ellie? Sigaw ni Tia Linda. Pumasok siya sa kusina, hawak pa ang baso ng alak. Ano tong kalokohan?
Sinabi mong Ellie de la Vega. Iyan nga yung batang tinulungan kong makapasok dito. Opo ma'am, siya po ang CEO ng ESB Holdings. May meeting po dapat kami bukas pero pinili po niyang pumunta sa family event kaya ako na lang ang nagatid ng mga dokumento. Biglang natahimik ang buong lugar. Ang mga pinsan na kanina'y nagbubulungan ngayon ay hindi makatingin. Ang mga kasambahay ay napatingin kay Ellie na tila ibang-iba na sa paningin nila. Salamat miss, pakiabot na lang po sa mesa. Pepermahan ko po mamaya. Lumapit si Ellie at kinuha ang folder. Pinirmahan ang dokumento gamit ang isang mamahaling pen na kinuha niya mula sa bulsa. Hindi naman makapaniwala si Tia Linda sa kanyang nasaksiyan. Parang nabunutan siya ng tinik ngunit nilamon ng kahihiyan. Ang mga bisita sabay-sabay na nagtahimikan. Nakatingin sa binatang kanina lang ay nilalait nila. Ellie, ikaw, CEO? Paano? Kailan pa? Matagal na po tiya. Sa tulong ni Mang Lando. Nagsimula po ako sa maliit na online business. Nag-ipon, nagtiyaga, hanggang sa lumago po. Akala ko'y walang-wala ka, Ellie. Sabi ng kanyang pinsan. Marami akong wala, pero hindi ko kailanman nawala ang pangarap ko. Uwi ka ni Ellie. Dahan-dahang ibinaba ni Ellie ang folder sa mesa. Tumingin siya sa kanyang mga kamag-anak, hindi mayabang, kundi mapayapa. Hindi ko po ito sinadya para ipagyabang. Dumating lang po ako dito kasi gusto ko makilala ulit ang pamilya ni Papa. Pero siguro, hindi ko kailangan magpumili kung hindi naman bukas ang mga puso ninyo. Napatahimik ang lahat. Naririnig lang ang tunog ng ulan sa labas at ang mahinang ihip ng hangin. Si Lara, na kanina patahimik, ay biglang napaluha. Ellie, patawarin mo sila. Hindi nila alam. Walang kailangang patawarin, Lara. Hindi ko kailanman dinama ang galit. Sa totoo lang, masakit lang makita na ang yaman nagiging dahilan para mawalan ng respeto. Si Tia Linda ay napaupo. Parang bumagsak ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang dating matapang na boses ay napalitan ng panginginig. Ellie, anak, patawad. Nadala ako ng yabang. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ka na pala. Tia, hindi ko kailanman hinangad na magiganti. Lahat ng pinaghirapan ko para patunayan na kahit ulila ako, kaya kong tumayo ng marangal. Hindi ko kailangan ng titulo para mahalin niyo ako. Dahan-dahang lumapit si Ellie sa tiyahin at sa unang pagkakataon, inabot niya ang kamay nito. Ang kailangan lang naman po ng bawat tao ay respeto at kabutihan. Wala akong galit. Kung ano man po ang nangyari noon, tapos na yun. Maraming salamat, Ellie. Hindi ko alam kung paano kita mahihinga ng tawad. Sa pamamagitan po ng pagbabago, okay na po sa akin yun. Hindi pa huli para maging mabuti. Sa labas ng bahay, lumalakas ang ulan ngunit tila nalinis ang hangin. Ang mga pinsan na kanina'y nagyayabang ay lumapit isa-isa at humingi ng pasensya. Pasensya ka na, Ellie. Hindi namin alam. Maling-mali yung ginawa namin. Ayos lang. Ang mahalaga, natuto tayo. Kung pwede, gusto naming makita yung kumpanya mo minsan. Bukas ang pinto para sa inyo. Basta marunong lang kayong rumespeto. Si Lara ay ngumiti rin. Halatang proud. Hindi niya alam kung anong mas kahanga-hanga. Ang yaman ni Ellie ba? O ang kababaang loob na dala niya? Ilang sandali pa, nagpasya si Ellie na umalis. Ayaw niyang magtagal. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niyang iwan ang alaala ng pagpapatawad. Bago siya tuluyang lumabas, muli siyang nilapitan ni Tia Linda. Ellie, maaari ba kitang yakapin? Siyempre naman po. Nagyakapan sila. Sa unang pagkakataon, walang halong galit, walang yabang,
at puro katotohanan. Sa yakap na iyon, tila natunaw ang mga taon ng sama ng loob. Si Ellie, ang batang minsang itinuring na walang kwenta, ngayon ang haliging bumubuo muli sa pamilyang minsang nadurog sa kayabangan. Habang palabas sa gate, muling sumulyap si Ellie sa bahay. Ang mga ilaw ay kumikislap sa ulan. Parang simbolo ng bagong pag-asa. Sa kamay niya, mahigpit niyang hawak ang relo ng kanyang ama. Tanda ng paninindigan, kababaang loob at pagmamahal. Hindi mo kailangan gumanti para magtagumpay. Minsan, sapat nang ipakita na kahit ilang beses kang ibagsak, kaya mong bumangon ng may dangal. Wika ni Ellie sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, tuluyang nabunyag ang katotohanan. Hindi lang ang pagkatao ni Ellie, kundi ang tunay na kahulugan ng tagumpay. At habang patuloy ang ulan, naramdaman niyang bawat patak. Nililinis ng langit ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Kinabukasan, tahimik ang paligid sa bahay ng Tia Linda. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng sariwang amoy ng lupa at halaman. Si Ellie, na kanini tahimik na binunyag ang kanyang pagkatao, ay naglakad sa hardin. Iniisip kung paano babaguhin ang relasyon sa kanyang pamilya. Sa loob ng sala, nagtipon-tipon ng mga pinsan at kasambahay. Lahat ay tahimik. Nag-aalangan kung paano magsimula. Ang dating maingay na mga tawa at halakakan ay napalitan ng katahimikan at pagtataka. Ellie anak, gusto kong magsimula sa paghingi ng tawad. Nabigo akong maging mabuting tiyahin sa iyo. Tiya, hindi ko po kayo sinisisi. Alam kong may mga pagkukulang tayo. Ang mahalaga, ngayon, handa na tayong ayusin ang lahat. Dahan-dahang bumalik ang mga ngiti sa mga labi. Si Lara ay tumayo at lumapit kay Ellie. Hawak ang kamay ng pinsan niya. Ellie, kung pwede, gusto naming maging bahagi ka pa rin ng pamilya. Hindi lang bilang pamangkin, kundi bilang inspirasyon. Salamat Lara. Hindi ko kailanman hinangad ang espesyal na trato. Ang mahalaga po ay maramdaman natin ang tunay na pamilya. Pagmamahal at respeto lang, sapat na po yun. Tumingin si Ellie sa kanyang mga pinsan na dati nagbiro at nagpahiya sa kanya. Halos mapaiyak ang ilan sa kanila. Dahil sa kauna-una ang pagkakataon ay nakitang may ganitong kabutihan sa batang kanilang minaliit. Ellie, pasensya ka na ha. Hindi namin kasi alam. Sobrang mali namin kanina. Ayos lang. Ang mahalaga, natuto tayo sa pagkakamali. Lahat tayo may pagkakataon na magbago. Kung pwede, gusto rin naming makita ang kumpanya mo minsan. Bukas ang pinto, basta marunong lang kayong rumispeto sa pinaghirapan ng iba. Matapos noon, ay nagpatuloy ang reunion pero iba na ang aura. Ang dati punong humaling halakhakan ay napalitan ng mga tawa na may halong respeto at pagtanggap. Ang dating malamig na hangin ay napalitan ng init at pagkakaisa. Lumapit si Ellie sa table at kinuha ang sobre mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at inilagay sa harap ng Tia Linda at ng mga pinsan. Ito po ay simpleng alay, scholarship fund para sa mga bata ng pamilya. Hindi bilang ganti, kundi bilang simbolo ng kabutihan at pagmamahal. Ellie, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Walang kailangan sabihin, Tia. Ang mahalaga po ay handa tayong magmahal at magpatawad. Ang mga pinsan ay nagtinginan sa isa't isa. Ang dating inggit at panlilibak ay napalitan ng pag-asa at pagkilala sa kabutihan. Nagtanong sila kay Ellie tungkol sa kanyang kumpanya, sa kanyang buhay at sa kanyang pinagdaanan. Ellie, paano mo nagawa ito? Paano ka nagsimula? Maliit lang po sa simula. Isang online business. Kinuha ko ang bawat oportunidad. Nag-ipon, nagtiyaga, at natuto sa bawat pagkakamali. Pero hindi po sa yaman ng tagumpay, kundi sa tibay ng loob at kaputihan ng puso.
Tahimik lang si Tia Linda habang pinagmamasdan niya ang pamangkin niya. Napagtanto niya ang halaga ng kabutihan, determinasyon at kababaang loob. Hindi sa yaman sinusukat ang tunay na tao, kundi sa kung paano niya hinaharap ang hamon at kung paano siya tumutulong sa iba. Ellie, anak, gusto ko lang malaman mo. Sobrang proud kami sa iyo. Hindi sa yaman, kundi sa pagkatao mo. Salamat po, Tia. Hindi po yung dahilan para mawalan tayo ng respeto sa isa't isa. Lahat tayo may puwang sa pamilya kung marunong lang tayong magpatawad, sabi ni Ellie nang nakangiti. Lumipas ang ilang oras, ang mga kamag-anak ay nagplano na rin ng bagong proyekto sa bahay. Pagtutulungan, pag-aalaga sa isa't isa, at pagtulong sa mga bata. Ang dating bahay na puno ng yabang at galit ay napalitan ng init at malasakit. Ellie, gusto ko lang sabihin, inspirasyon ka sa amin. Ang kabutihan mo ang nagbukas sa puso ng lahat dito. Wika ni Lara. Kung iisipin, mas madali ang magpatawad kaysa magtanim ng galit. Hindi ko po hinahangad na magpatawad kayo sa akin, kundi sa magpatawad rin kayo sa inyong sarili. Sa hapon, habang bumababa ang araw, tumayo si Ellie sa beranda ng bahay. Ang liwanag ng araw ay bumabalot sa kanyang mukha. Ang tanawin ay tahimik at ang hangin ay sariwa. Ang dati niyang kaba at lungkot ay napalitan ng kapayapaan. Sa bawat takbang na inilalakad niya sa hardin, ramdam niya ang pagbabago. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang kanyang pagkatao, hindi yaman o posisyon, ang nagbago sa mundo ng pamilya niya. Ang kababaang loob ay kayamanang hindi mananakaw. Ang pagpapatawad ang tunay na tanda ng kadakilaan. Kahit ilang beses kang ibagsak, kung may puso kang marunong magpatawad at magmahal, matatagpuan mo ang liwanag. Bulong ni Ellie sa kanyang sarili habang naglalakad siya. Sa gabing iyon, nakatayo si Ellie sa beranda. Mula sa mataas na lugar, nakita niya ang kanyang pamilya na masaya, nagkakatuwaan at nagtutulungan. Alam niya sa puso niya, hindi ito simula ng kayamanan, kundi simula ng tunay na pagmamahalan. At habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit, napagtanto niya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o titulo, kundi sa pusong marunong magmahal, magpatawad at manatiling tapat sa sarili. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.